Ito. Hi! Gusto ko lang i-share sa inyo ang aming kusina. Ito, yan. LV ang mantra po dyan. Papatalo ba ako sa'yo? Ako nga naka-18. Alangan naman. Alangan naman patalo yan. Alangan naman si Madam Pamela magpapatalo ba? Yan ang nga ba sinasabi natin. Nagkakalabasan na ng LV. Damit ni Stella Kimbo, basahan lang ni VP Sara. Oh, di ba? Ganyan ho katindi yan. VP Sara, linabasan na ho ng LV itong si Stella Kimbo. Siyado kasing akala nyo kayo lang ang makakapag-LV kahit naman si VP Sara nakakapag-LV yan. No? Hindi, matagal na ho yung video na yan. No? Sarap lang ulitin ngayon kasi ganyan ho kasimple ang ating Vice President. Ito namang si Ma'am Pamela, ayaw magpatalo. Yung relo niya, ginanito niya. Oh. Madam, baka matagal na natin di nagagawa na reaction video itong third floor studio. Magaling. Yan, Sir Marlon, malupit yan. Malulupit yan. Pagka yung si Madam Pamela, medyo mainit ang dating niyan, magsitabi muna kayo. Ako, pagka medyo mainit ulo na yan, lumidistansya ako, baka ako mahirap na. At kagabi ho, habang nag-scroll tayo, napadaan ho tayo dito sa live na to ni Jay Guevara. Nagkomento ho tayo, ayaw niyang maniwala. Ako yon, Boss Jay. Talagang si Boss Jay, oh. Magaling ho yan, napakalupit bumalagbag yan. Kaya behave ho yan, kaya mabait yan, kasi nasa KOJC compound siya ngayong mga panahon na to. Pero, pag nasa bahay na siya, doon sa studio niya, naku po, yari. Ito. Gamitin mo yung main account mo. Pasok mo dito. Akala ko si Idol pa naman yun. Idol ko yun. Magaling magbigay ng opinion. Ako yan, Boss Jay. I-follow nyo. Subscribe nyo rin ho. Mabangis yan. Talagang literal na mabangis yan pagka nasa studio ho siya. No? Ngayon pa live na ganyan. Medyo mabait yan kasi nasa KOGC. Pero pagka wala na ho sa KOGC yan, tago na kayo. Yun na nga mga kababayan, balik ho tayo sa ating reaction video. Kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Sobrang saya na ho natin dito. At sa mga gustong sumali sa ating community para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video, click nyo lang ho yung join button sa baba. Ayun na nga mga kababayan, yan na nga ba sinasabi natin, naglabasan ng baho nitong mga tambaluslos na to dyan sa House of Representatives. Tingnan nyo naman, meron pa ho ba tayong kailangan ito ho ang sa Office of the Vice President. Ito ho ang yan ho yung mga satellite offices ng Office of the Vice President at Tingog. Wala na ho tayong dapat ipaliwanag dyan. Tingnan nyo naman ho mga kababayan. Gaano ho ba ka-epal ang Tingog party list na yan? Yung mga satellite offices na yan ng Office of the Vice President. Kasi hindi naman ho talaga mga public servant, yung mga na yan, yung mga politiko na yan, kagaya nitong si Stella Kimbo, yung si Saldico, hindi naman ho nila naiisip yung mga naiisip ng mga Duterte, ganun ho katindi yan. Kasi paano nila na-attempt na i-defund itong Ali? Gayong alam nila bilang isang politiko, lalapitan at lalapitan ka ng mga tao. Ngayon, yung lahat ng lalapit sa'yo, dahil wala kang pondo, anong sasabihin mo sa kanila? Punta na lang ho kayo sa DSWD, punta ho kayo sa dyan sa Dole, dyan ho kayo manghingi ng DOH, dyan ho kayo manghingi ng tulong. Hindi naman ho pwede yun. Meron ho kasing mga dyan, mga kababayan natin, na tinanggihan na. Okay? Tinanggihan na nitong mga ahensya na to. Madalas ho yan. Hindi naman ho lahat nasiserbisyuhan ng mga ahensya na yan. For example, ikaw, hindi mo ka-alyado si Mayor, si Kapitan, si Congressman. Kilala kang, ito na lang, nagkasakit yung mga kamag-anak mo, kilala kang organizer ni VP Sara. Sa tingin niyo ba makakakuha sila ng tulong dito sa administrasyon na to? Gayon, yung mismong kalaban nila sa politika, ginaganyan nila. Kumusta na lang yung mga butante nila, di ba? Ganyan ho ang politikang meron ng administrasyon na to. Yan ho ang sinasabi natin. Ngayon, paano naaatim nitong mga congressman natanggalan ng budget itong si Vice President Sara Duterte? Gayong alam ho nila na merong lumalapit na mga kababayan natin dyan sa OBP para manghingi ng tulong.
Sa sobrang dami ng mahihirap at nagugutom ngayon sa ating bansa, kung tatakbo sila diyan sa DSWD, diyan sa DOLE, diyan sa DOH, naku po. Imagine pati nga budget ng PhilHealth, ninenok ng administrasyon na to. I mean, ninenok, kinuha. Saan gagamitin? Panggagawa daw ng tulay, karsada. Di na ho natin maintindihan kung anong nangyayari dito sa administrasyon nitong si Marcos Jr. Kaliwat kanan ng korupsyon, kaliwat kanan ng pag-iepal, tinutumba ho nila yung mga makakalaban nila sa politika. At anong klaseng kabalbalan ito? At hindi ho natin maintindihan, mga kababayan, sino ba nagbabayad dyan sa mga renta ng mga satellite offices na yan ng Tingog Party List? Yan ho bang si Jude Tabachingching Asidre? At itong si Madam Yeda Romualdez, asawa ni Speaker Martin Romualdez? Kung kayo nagbabayad, sige, ipaskil nyo mga pagmumukha nyo dyan sa mga ano na yan, mga satellite offices. At kung hindi naman kayo, teka, bakit nyo kailangan magkaroon ng satellite offices? Si VP Sara, justifiable yan kasi Vice President ka nga naman. Maraming lumalapit sa opisina mo. Maraming mahihirap na lumalapit sa opisina mo na hindi na ma-accommodate ng administrasyon dahil napakaraming naghihirap ngayon sa ating bansa. Pero kayo mga mambabatas, mga honorable crocodile kayo, bakit nyo kailangan ng satellite offices? First time in history, nakakita ho tayo ng party list na merong satellite offices. Ano bang gagawin nyo dyan sa satellite offices nyo na yan? Mamimigay, hindi yun ang trabaho nyo, mamigay ng ayuda, mga buwi. Ang trabaho nyo, bumalangkas ng batas na makakabuti doon sa sektor na rinirepresenta nyo kasi ano yung party list dyan sa Kongreso. Hindi yung maglagay kayo ng napakaraming satellite offices sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kaya napagkakalata kayo, mga walang niya kayo. Gagamitin nyo yan sa 2028 panigurado bilang mga headquarter ng kampanya nitong si Tambaluslos. Si VP Sara, merong satellite offices na iintindihan natin yun at hindi siya kasing epal ng pag-epal na ginagawa ng Tingog Party List na yan. Grabe naman kumbaga sagad-sagad na itong mga ginagawa nila na to. Si VP Sara nagtayo ng satellite offices para mabilis makaabot yung tulong na gustong ibigay nitong ating pangalawang Pangulo sa ating mga kababayan na lalapit sa tanggapan ng OBP. Barangay captain nga, merong nagpapatulong Konsihal nga sa barangay, linalapitan Huwag ko kayong gano'n, malinaw ho kasi. Malina, matakay nyo, barangay tanod na nga, linalapitan Sige nga, pagka nagka-problema kayo dyan sa mga baryo-baryo nyo, kanino kayo lalapit? Uy, puta tayo kay kapitan, manghingi tayo ng tulong. Sa kapitan nang may nanghingi ng tulong. Imagine kay VP Sara, walang manghihingi. Bibigyan nyo siya ng budget na 333 million. Mga walang niya kayo. Tapos ang bag na suot-suot mo, 2 milyon, kulang-kulang 2 milyon. At itong matindi dito, nakita lang ho natin ito sa post nito si Ma'am Sas Rogando Sasot. In 2018, Stella Quimbo's husband, Romero Quimbo, only had 12.1 million net worth as per his SALN. Stella was still working as a professor in UP at that time. In fairness, malaki asenso nila nung naging congresswoman yung si Stella. Ito mga kababayan, alangan naman mali itong SALN na to. Ayun mga kababayan, tingnan nyo naman. Ano ba to? Makati. Yan 12 million. 12.1 million. Pero grabe nung naging congressman yung si Stella Quimbo, talagang biglang talon yung lifestyle nila. Ngayon, under sila sa microscope, lalo na itong si Stella Quimbo. Kasi sumobra naman din kasi kayo. Masarap ba? Masarap. Kung masakit umaray kayo. Masakit ba? Kasi nung pagkatapos ng hearing, talagang napabuntong hininga, alatang tensyonado itong si Stella Quimbo. Ito matindi dito. Nakita lang naman natin to. Hoy, Quimbo, makinig ka kay VP Sara, Makinig ka kay VP Sara. Ito. Hi! Gusto ko lang i-share sa inyo ang aming kusina. Ito. Yan. LV mo ang trapo dyan.
Huwag si BP Sara, Stella, sabihin ko sa'yo. Yung damit mo, basahan lang niya. Huwag si BP, huwag si BP. At Deped pa siya dyan. isa Jai. Grabe, napakasimple, no? Siguro yung trapo nitong si Stella Kimbo sa bahay niya, ginto. No? Tapos tapakan niya yung box ng Rolex. Zay, tulungan mo ang LV na trapudza. Oy, Stella Kimbo ayusin mo buhay mo dahil sa tingin ko sa susunod na papasok ka dyan sa dyan sa House of Representatives, ang magsuot ka na lang, mag-t-shirt ka na. Kaya ayusin mo na buhay mo, Stella Kimbo. Dahil ultimo kulangot mo niyan, check namin baka may brand. Bababa ka pa lang doon sa artista ban mo, papuntang House of Crocodile. Titignan na namin pati sapatos mo. Baka pati hipin mo, meron na ring brand. Just alagay na yan kasi mailigo kayo sa mga sa mga mamahaling bagay, ika nga. Ito mga kababayan, pakinggan naman ho natin itong mga iniidolo natin dyan sa third floor. Uy, marami hong mga gagaling na vlogger ngayon, no? Yung React, naku po, malupit yan. Mga Banateros, third floor, Brothers, Buster, yan, mga idolo ho yung mga yan. Ito mga kababayan, panoorin ho natin itong third floor studio. Your Happy Network. Happy nga, Madam, happy nga ba? Tanong natin, third floor studio, Your Happy Network. Ito si Madam Pamela, hindi. Happy ba? Hindi, pero madalas naman happy. Huwag nyo lang buwisitin. Pag nabuwisit yan, naku po. Pero dito, pinakita niyo yung relo niya, ginanyan niya sa ating relo niya. Ano, Madam, Stella, gimbuka na rin ba namin? Ay, hindi naman. Okay lang yan, privado. Ayun naman, baka banatan niyo si Ma'am Pamela. Privado ho siya. Hindi ho siya politiko, hindi ho siya government official. Kaya kahit magpaganyan-ganyan yan, okay lang, walang problema. Yung sa atin, tag-500 lang ho to. Yung nabibili sa Shopee. Ito. Hindi ko na ginagano, mahirap na kasi itong si Madam naka-AP yan. Ano ba yung AP? Ito yung mga dalawang idolo na. Malalimang pag-aanalisa sa mga kaganapan sa ating bansa. Third Floor Studio, Your Happy Network. Attack! Ewan ko. Grabe. Grabe Yun ang lagi nating sinasabi, Marlon, na yung humble beginnings mo, hindi mo kasi maitatago yan. Correct. Kung ikaw ay aktibo Totoo sa social yan. media nung mga panahon na yon. At kasi Totoo yan. nakikumpara, in a matter of 2 years, Marlon, Grabe, no? dati kang nagpapadyak or tricycle or sikad na tinatawag nila. Ngayon, meron ka din video na ikaw din naman ang nasa artista ban. na naka-artista ban ka. Ano ba ang isang artista ban, Marlon? Ang artista van ay isang customized van na spacious sa loob na even if kung tama ang height mo, pag tumayo ka doon, hindi malulukot ang gown mo kung meron kang pupuntahan na ball event, di ba? Tama, at saka komportable ka masyado, makakilos ka. Yes. Meron ka mga artista ban, dahil sabi mo customized. Meron pa to, may sarili kang CR. May CR. May sarili kang Yung CR. convertible sa bed, lalo yung yan. mga upuan. Meron ka sariling, ano tawag doon? Anong makeup mo? Vanity. May vanity. Dresser, yun. May vanity. Mirror ka. Grabe naman. Or something na. Yung iba may cooler, yung pang champagne, pang... Yeah. Diba? Ganun talaga, ganun Yung talaga. mga SUV meron na. meron na. Maglagay ka lang ng cold eh. Yan si Sir Marlon, big time yan. Sir Marlon, ha? Boss po natin yan. Yan ang boss natin, Sir Marlon. Boss! Rolex Daytona, 424. Sabi ni Diyos Bimindat, compute nga natin. 425 na 425. Galing yan, magaling. 425,000 times 57. Sayang, baka Sobra naman. Ay, baka isipin nila totoo. Hindi, yun lang ang biruan. Yun lang ang biruan namin. Pero hindi ko sila, boss. Mahirap na. Boss! Biruan lang yun. Mababait ito kasi yan. Nakasama na ho natin yan ng ilang pagkakataon. Mabait. Very accommodating, approachable, mabait ho yan. Baka, malay mo naman. Talaga? Malay mo naman. Boss Pamela! Grabe. Anyway,
Ano na yun, malupit na yan na Rolex and Daytona. Yan yung Daytona. mga entry level, yung mga Datejust na Oyster Perpetual, yung yan, Submariner. Pero ikaw, my Di ko- friend, di ko alam naka-ano yan. ka eh, panerai ka eh. Kahit naman, meron tayong, hindi naman natin hindi nakikita. Meron tayong Rolex, Nakikita pero natin. ito yung mga, saka hindi abot ng milyon. May threshold ka lang. Saka ito yung mga binabarat mo eh. Papatalo Yung ba ako inaantay sa'yo? mo. Ako nga Ayan, naka... naka-80. Alangan naman. Alangan naman patalo yan. Alangan naman Si Madam Pamela magpapatalo ba? Hindi mapapatalo yan. Hindi, saka, ma'am, tayo kasi, dahil alam natin, ito lang kinikita. Although, pang feel good naman talaga yung, di ba, reward mo sa sarili mo yun, dahil nagsisikap ka, at galing sa maayos yung pinagkakitaan mo, di ba? Galing sa talento mo. Eh, paano kung ganun din naman ang dahilan niya? In a matter of 2 years Pero government na-produce niya official yan. ka eh. Correct. Government official ka. Tapos, ang problema, kaya nasilipan siya ng silipan, kasi sobrang luho na. Sobrang luho na, Pam. Hindi naman masamang magsuot ng mga branded na gamit. Correct. Pero yung super duper Hindi na masama. mahal, para namang sobra-sobra na. At parang hindi mo rin kinakitaan na nag-ulit ng damit eh, no? Carlo? Hindi. Yung mayat maya, iba-iba. Nung isang buwan pa ho to, di pa ho tayo nagpalit ng damit. Pati naman ito si Ma'am Pamela, di natin nakikita nag-uulit ng damit yan. Okay lang. Okay lang. Bakit? Hindi naman government official. Diba? Pero hindi nga lang si Will Kimbo. Remember, Grabe naman. sa nakaka-vlog natin, sabi ko, umuulan ng mga Rolex doon, yung mga congressman. Kasi makikita mo, tapos yung iba may mga alahas pa, mga Si nakabling. nakaano rin ha, Lahat sila. napansin din yung kay Abante. Hmm. Yung kay, Lahat sino sila. yung Alex Kaya Bukayo naman. Brigade? Sino? Si Paduana. Si yung- Paduano. Yung mga ganong pamumuhay ba? Madam naman, binabanggit ko nga lang dito yung kanyang pangalan sa samahan. Ikaw talagang... Yung brigadang... Si Karapali Luwalhati ho, kasama ho dati sa doon sa binanggit. Yun ho ang kanyang code name. Karapali Luwalhati. Saan siya dati kasama? Saan ba dati kasama itong si Karapali Luwalhati? Bukayo Brigade? Sino? Si Paduana. Si yung- Paduano. Yung mga ganong pamumuhay ba na Yung mayabang na yun. Ay, yabang. Dami na Mayabang. yabang. actually Sobrang med- yabang. oops. Yabang, Tapos yabang. Marlon, sa mga Tama. lahat Tama. ng naglalabasan niya na ikukumpara tuloy Hindi porket chair ka ng isang committee dyan sa House of Representative, gaganunin mo lang yung mga resource person. Nakakaawa ho. Nakaawa tayo si eh. Stella Kimbo sa isang VP Sara na Mismo. tinatawag nila Nilang at spoiled binabrad brat. nilang spoiled brat. Samantalang ang isang VP Sara, ang tagal ng matagal ng anak ng politiko, Correct. matagal ding naging mayor, Yes. tapos naging presidential daughter. Hindi natin siya nakitaan na naka-Rolex. Naikumpara ng Correct. relos niya. Yung relos niya, ikumpara nahanap pa nila na nasa 12,000 Nasa pesos. Seiko lang, di ba? Oo. Seiko, Mm. 13,000. Namamahal Mahal pa pa yun, ako mahal for pa that yun. brand eh. Mahal pa yun. Ganon. Kasi Mahal ganun yun. din naman Mahal. si Tatay Digong. Si Tatay Tat- Digong, masaya na siya ng may Seiko Omega siya. Swatch. Na Omega and naka-IWC siya minsan. Oh, yung yung- pilot watch. Yung IWC. classic pa yung Yung classic. Luma pa And nga yata meron siyang yun. Seiko. Pinakamahal sa Seiko pa yun yung tinatawag na yung GS, yung Grand Seiko. nag-evolve ang design ng Seiko in fairness, Marlon, no? Nag-evolve. Umahawol. Binabalik nila yung classic Oo, na design. oo. Tapos may mga konting detalye sila din. Oo. Minsan kasi ako nakulong sa isang closed door meeting with PRRD, Marlon, na no choice ako kundi makulong. Hindi ako makalabas kasi ang katabi ko sa kabila si Kuya Gob, ang katabi ko dun sa kabila si Mayor Rama. Okay. At yung pwesto ko, Marlon, nandun sa kanto ng kwarto. Oo. Yung mga upuan nila, alam mo yung naka-relax mode na sila. Mm. Yung hindi, tapos sa mga tabi nila, may ibang katabi pa. So hindi, pag ako ang lumabas, lahat yan tatayo, di naaantala mo ngayon. So, sige, tahimik lang ako doon. Minsan ako nakulong. Nakita ko, ang suot nun ni PRRD, ang Omega Swatch, meron ka nun, meron ako nun. Meron yung mga utol din natin na sa group. Regalo mo sa akin yung Nung Pasko. Pasko. Yung Mega oo. Swatch.
Yung- Moon, ano yun? Moon. Yung sa kanya, ewan ko, Earth yata yun kasi green. Sa akin, Moon. Earth Yung yata thank yun you, sa Pab. kanya. Regalo Akin mo. kasi- Suot ko nakaraan. Ako, Venus yata yung sa Yung akin. sa'yo, Venus. Oo. no? Oo. Yung green, I don't know kung anong design yung green, paki-research. I think it's Earth. Ganun na relos nga. Oo, Nakita ko nga sa isang Ganun, ang miso. cute. Tapos ang simple-simple lang yan. Lagi lang siyang naka-polo shirt. Tapos naka-black na slacks. Tapos yung Nakatiklot yung polo. oo, Oh. ganun siya Typical na kasimple. abogado, no? Tapos si VP Sara Marlon, minsan ko na rin nakitang bumabasa sa sasakyan niya na hindi talaga hindi siya Land Cruiser, hindi siya artista van. Ano siya? Tamang SUV na tinted ang mga ano. Dapat lang na bulletproof. Kung bulletproof mo yun, dapat lang. Hindi ako marunong tumingin kung Dapat lang. bulletproof eh. Dapat lang. Dapat Kaya lang, doon sa dapat ako may pwesto na marami siyang security. Kulang pa ho yung security niya. Actually, Marlon, Ungas kayo. I need to like say something about the security, no? Yung sinasabi na 400 plus na security, yan yung composition ng buong VPSG. VPPSG. Tama ba? VPPSG Yes, o VPSG? O yung security group niyang yun, yun yung composition ng lahat ng members ng police doon or ng escorts niya doon. Hindi yung 400 na yun, kada labas niya nakabuntot sa kanya. Hindi. Ano kasi, ano yan, Pab? Merong shifting. Oo. Tapos bukod sa shifting, merong advance party. Yes. Yung bukod dun sa advance party, meron pa mga Ayun. sweeper. Ayun. Meron pa mga sweeper. No. Na bago pumunta ron, natural, Advance Vice party. President yan. Correct. Ikalawang pinakamataas na pwesto ng ikalawang pinakamataas na opisyalis ng pamahalaan yan at ang mandato niyan ay galing sa 32 million. At kilalang lumalaban vocally, Marlon, Sa mga rebelding Oo, komunista, Yung di mga ba? komunistang yan. Mga Siyempre, rebelding bakit hindi mo naman komunista. ibibigyan ng security? At hindi lang yun, ang tatay ni VP Sara, kilalang po. Grabe no, ngayon pa lang ho nakikita na natin yung mga individual na ngayong mga panahon na to, hindi pa talaga nila sinasawsaw ang kanilang mga kamay sa politika. Pero talagang sa post pa lang nila, nakikita na ho natin kung sino yung mga magiging taga-suporta ni VP Sara. Kaya sobrang excited ho tayo sa 2025, no? Siyempre, kung yung mga internet personality na to, mga social media influencer na taga-suporta ni VP Sara, ngayon tahimik pa lang ho yung mga yan. Hindi pa talaga sila nag-all out diyan kay kay VP. Pero pagka dumating na yung oras, kasi ganito kasi yan yung ginagawa nila kay VP Sara diyan sa House of Representatives, hindi ho yun makakapagkumbinsi sa akin bilang taga-suporta ng mga Duterte. At naniniwala ako doon sa mga karamihan dan sa mga taga-suporta ni VP Sara, yung mga ganong klaseng taktika, hindi makakapagpabago sa mga isip ng mga taga-suporta ni VP Sara. Ang nangyayari, binibwisit lang ho nila itong mga taga-suporta na to. Kaya malabo hong mangyari yung gusto nila na diyan sa ginagawa nilang paninira kay VP Sara, mawawalan siya ng supporter base. Ngayon pa lang ho, nakikita natin yung mga dating noong panahon ng eleksyon na sinusuportahan nilang Uniteam. Pero ngayong mga panahon na to, kagaya ng mga gumagawa ng kanta, kasi gumawa ng kanta sa Uniteam yan, di ba? Pero ngayon ho mga kababayan, nakikita natin kay VP Sara yung niya, ginawa niya ng kanta si VP Sara. At yung paggawa niya ng kanta kay VP Sara, makikita ho natin doon na yung pagsuporta naroon pa rin. At ganun din rin ho ang nararamdaman, ganun din ho ang nararamdaman nung lahat ng botong binuhat ni VP Sara papunta sa Uniteam ngayong mga panahon na to. Yung pagkabwisit, pagkadismaya at pagkagalit dito sa administrasyon na to, karga-karga ho noong mga dinalang boto ni VP Sara dito sa Uniteam na to. Yun ho dapat ang tandaan itong mga congressman na to. Bigyan nyo kami ng matibay na kadahilanan kung bakit kailangan naming magalit kay VP Sara. Huwag nyo kaming paandaran na confidential fund. In the first place, talagang bait yung confidential fund na yun. Hindi lang alam ni VP Sara, akala niya in good faith yung pagbibigay sa kanya na yun. Hindi niya alam talagang binibait siya. Pero napaliwanag pa rin ho niya diyan sa COA kung saan ginamit yung confidential fund na yun. Hindi gagana yung confidential fund. Pakitaan nyo kami ng mga dokumento na kung saan binulsa ni VP Sara, pinambili niya ng relo, pinambili niya ng bag, pinambili niya ng mansyon, pinambili niya ng artista ban, yung mga perang sinasabi niyong ninakaw niya bago kami maniwala sa inyo. Walang yan. Umalaban at nakipaggera sa mga sindikato sa droga
na Correct. sila naman ngayong nagsasama-sama, sindikato sa droga, sindikato sa PIDAP, sindikato sa And yung ano yung mga Rebelde. rebelding teroristang komunista, saka mga NPA. Hindi sindikato nila ng alam yan. mafia na kumakalaban ngayon, mga nagtutulong-tulong ngayon para Pabagsakin. durugin at siraan ang pamilya Duterte. Correct. Mila Santiago, Oh. magandang umaga po. Correct. Ay, hello Ma'am Mila. Oo. Correct, correct. Tapos ngayon, Marlon, alam mo nakakatuwa. Kasi pag alam mong talagang nasa tama ka, minsan wala kang kailangang gawin, tama ka lang talaga. Hmm. Kasi sa lahat ng pang-aaping ginagawa sa kanya, yung pagbabrand sa kanya na para siyang pusit. Tapos, isa siyang bratinela. Hindi siya sanay na kini-question. Yung gano'n na ayaw niya yung ganyang pamumuhay na dapat tama lang siya lagi. Yung mga ganyan. Pero tingnan mo ang pagkakataon, binabalik siya doon sa dahil tama ka, manahimik ka lang dyan, at lumalabas unti-unti yung baho ng mga taong pilit siyang dinidikdik pababa. Tama ka. Correct. Ayan. Unti-unti, Galing ah. taong bayan na ang nakita, anong klaseng luho meron itong mga kongresista, Oo. mga mambabatas na to. At isa lang si Estela Kimbo sa namumuhay ng Marangya na public servant, Marlon, na hindi dapat. Oo. Isa lang siya dyan. Correct. Ang sinasabi natin dyan, meron, dahil hindi naman sila Alam niyo mga kababayan, yung kay Stella Kimbo, yan pa lang ho yung Pronta pa lang ho yan. Yung ginagawa ni Stella Kimbo, child's play yan para sa ibang mga congressman, yung mga hala-halas. Ang binibili ho ng ibang mga congressman dyan, mga apartments sa Italy, mga bahay sa Amerika. Hindi ho nila pinag-uusapan yung $4 million pinag-uusapan natin pagka yung mga big, yung tinatawag nilang old guns. Yung mga old guns dyan sa house. Yung mga yan, consider pa nga yung si Estela, young guns pa rin yan eh. Diba? Wala po, pronta pa lang ho yan. Pang-pronta lang yung si Estela. Yung mga nakakamtan na yan ni Estela, tinatawanan lang ho siya ng mga malalaking, yung mga big fish. Dyan sa House of Representatives. Yun ang totoo doon. Wala yan. Yung 4 million na relo. 5 million na bag, walang kwenta. Binibili ho ng ibang mga congressman dyan, mga apartment, mansion sa abroad. Yung kanilang mga offshore account, yun ang talagang kinakargahan nila ng napakaraming, hindi natin pwedeng banggitin kasi wala naman tayong alam na may ganun eh. Kumbaga, alingas-gas lang eh. Hearsay lang naman kung sasabihin ko, di ba? Wag na lang. Kaya nga mga kababayan, gusto nyo panoorin ang buong video nitong Third Floor Studio. Kalma ho muna tayo ngayon, Sabado mga kababayan. Yan, palakpakan, long weekend. Long weekend ba? Long weekend ba? Long weekend congratulations para sa mga obrero, no? Yung mga manggagawa natin. Mag-ingat ho kayo lahat. Kung hindi nyo pa napanood itong video na ito, i-click nyo lang, mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat ho.